All thanks, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Service Lord, palapagan natin ang Pilipinas. Ngayong gabi sa ito sa kanato, ngayong gabi sa itong kanya sa itong pagkaling ng Diyos. Salamat sa paghataguyang sa itong mga kilabihig na padayon na magasimba, magadayon mga imayong. Salamat sa pagkaling ng Diyos. Salamat sa mga pag-aping proteksyon sa itong simana o pag-apag-imatag na alam nga at ano sa ito. Dahil ko ni mayon pasalamatan ng pagkaling ng Diyos. Kung sa pag-sugod pag-apag na. Dali ko na may mga mga Diyos ang pula tayo sa kanyang umuhat sa langit at siyota. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Perpetual, Diyos na Stein, Diyos na Samanggan, sa aming church. May gabi, may pinakamamahal naman sa harapan. Salamat na Diyos sa magkaya, sa imong gumawa, kaluwigan, salamat sa pagkatago, igihan sa mga kinabi, na kami alaala sa atlang pagpahuli o Diyos. Hinaw Diyos para sa daliwala karoon sa mga pagdahin, pagsipa, pag-imayin kanimo. Ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song. Bishop pa sa Bible study, padadal sa mga gawali. Bishop pa sa mga memorers ng mga kanang doon sa closing prayers ng panibahon. Ikaw Diyos maguban ka na mga ipasag iyo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang kuha magbagad lang po sa kawin sa daliwala. Tananggad ang iyong pugisan ng pasalamatan lamang madamat sa ganapan ng Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Pahiyagdag ni Bilibid Mami sa magdalas na praise and worship. Hi, praise God. Magabi sa tanan, natutay ko na buhay pilalo na Diyos sa mga joyful o glorious songs. Amen. Praise the Lord.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Lord, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His given Jesus Lord, His Son. Okay, praise God. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to behold. And it will be a blessing in my Lord, that I might shine for you as morning gold, to be pleasing you, pleasing
How
you, Lord, as you bless. Thank you, Lord, Mami, sa pagdala sa praise and worship. Amen. Lakas ng ulan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Book of Deuteronomy. Book of Deuteronomy. Nasa chapter 27 po tayo. Verse 11 to 26 po, mga minamahal. Kung meron po kayong Bible dyan, kaya hindi po, sabay-sabay po tayo na mag-aaral sa salita ng ating kaibigan Diyos. Deuteronomy 27 verse 11 to 26. Ang title ko dito sa ating Bible ay Ang Mga Sumpa. Ang Mga Sumpa. So, yung sumpa sa Bisaya ay tunglo. Ito po ay kumbaga marami po ang dahilan nito. Marami po ang sanhi nito. Hindi po ito basta-basta. No? Kahit sa ating buhay, maniwala ka man o hindi, napakaraming mga tao sa buong mundo na naniniwala na kapag ikaw ay swear sa magulang, talagang mayroong sumpa sa iyo. Ibig sabihin, hindi maging maayos yung buhay mo. Yan po mga ganun. So, kung mayroon kang ginawa na masama sa iyong kapwa, magkaroon po ng epekto yung sumpa na parang tinatawag din na karma. No? Babalik sa iyo kung anong ginagawa mo, no? Na hindi maganda sa kapwa. Marami po yan. No? Dito, may mga sumpa dito na pag-aralan natin sa panahon ng mga Israelita. Verse 11, umpisa natin. Nang araw na yon, inuutos ni Moses sa mga tao, kapag nakatawid na kayo sa Jordan, ito ang mga angkan na tatayo sa bundok ng Jerusalem para basbasan ang mga tao. Ang lahi ni Simeon, Levi, Judah, Isakar, Uzi at Benjamin. At ito ang mga lahi na tatayo sa bundok ng Iba para sumpain ang mga tao. Ang lahi ni Levi, Gad, Asher, Zebulun, Dan at Naphtali. No? So, mayroong dalawang grupo. No? Ang isa, magbibigay ng basbas
blessing. Ang isa, magbibigay ng sumpa. No? Ang malilita naman ay sisigaw ng malakas. Sumpain ang taong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyosan na gawa sa bato o tansyo at sabahin ito kahit palihim sapagkat pinasuslaman ng Panginoon ang Diyos-Diyosang ginawa ng tao at sasagot ng lahat ng tao. Amen. Parang palitan po ito mga minamahal. Parang palitan o palitan ng mga salita. No? Mayroong iba't ibang grupo. No? So, siguro, alam naman natin, at alam din nila, no, na inutos ng Diyos. Hindi lang sa kanila, pati na rin sa atin, ang mga karumal-dumal para sa Diyos na ito'y hindi gagawin. No? So kapag gagawin mo to, hindi lang sila ang masusumpa, isusumpa, kahit tayo din isusumpa ng Diyos. No? So, iba-iba po, no? Ang mga paniniwala sa ating panahon ngayon, sa kanila, isa lang ang kanilang paniniwala. So sa atin ngayon, para sa iba, yung verse 15, yung pagsumpa sa tao na gumagawa ng mga bato, tanso, no? Diyos-Diyosan na bato, tanso, at sasambahin ito, no? Kahit palihim, nakikita ng Diyos yan kahit palihim. No? Sumpa. So sa ating panahon ngayon, hindi na. Para sa iba. Pero sa atin, na naniniwala na sumpain pa rin, may dalawang klaseng sumpa kasi. May sumpa na maranasan mo na kaagad ngayon. Mayroon ding sumpa na sa kabilang buhay mo na maranasan. Yan po mga ngayon. Kaya ngayon, kita natin, maraming nagsasamba ng mga gawa ng kahoy, bato, simento. Sinasamba nila. Pinaglilingkuran nila. Dinadamitan, kung ano pa man, nililigo, kung ano pa man, hinahalikan, kung ano pa man. No? Bakit hindi mo nakikita sinumpa sila? Diba? Kasi, ang sumpa ay hindi lang naman yung nakikita ko agad na pinarusahan. No? Yan po mga minamahal. So, ito ay kasuklam-suklam sa harapan natin dakilang Diyos. Pero bakit napakaraming tao ngayon na gumagawa ng karumal-dumal sa harapan natin dakilang Diyos? Sa magitan ng paggawa ng mga bato, kahoy, simento at sinasamba. Bakit? Tila ba sila ay mayaman pa? Sila ay parang biniblis pa ng tulo. Sila pa ay maganda yung kanilang katayuan. Bakit? Dahil hindi pa naman nag-epekto yung sumpa. No? Hindi pa nag-epekto yung sumpa. Kasi mag-i-effect yan doon pa sa kabilang buhay. Kasi nandoon yung kahatulan. Yan po mga ngayon. Sa ating panahon ngayon, hindi mag-i-epekto yan. No? Kasi ito naman ay ang masasabi natin pang-spiritual. Kaya, yung sumpa na ito, mag-effect lang kapag ikaw ay namatay na, nasa kabilang buhay ka na.
Yan po mga minamahal. So, pagkatapos na banggitin ito, yung pagsusumpa, sasagot ang lahat ng tao na Amen. Ano ibig sabihin ng Amen? Sumilit. Or yes, di ba? Yes. Diba? Amen. Yes, Lord. Diba? Kasi, diba, sabi dito, supayin ang taong gagawa ng anumang mga Diyos-Diyusan na gawa sa bato o tanso at sasabahin ito kahit palihim, sapagkat kinasusukaman ng Panginoon ang Diyos-Diyusang ginawa ng tao. Sagot, Amen. Ibig sabihin, yes, Lord. Diba? Nag-agree sila lahat. Yes, Lord. Nag-agree sila. So kapag ikaw nag-agree, tapos, sinalungat mo yan, paparusahan ka talaga sa Diyos. Paparusahan ka talaga ng Diyos. Yan yung sumpa. Yan po ang mga naman. Kaya, magkaroon ka ng sumpa. Bakit ngayon, sa ating panahon, bakit hindi sila sinumpa? Kasi, spiritual lang yan eh. Dito lang sa kanila naman na talagang sila ay nagbaw. May baw sila. May promise sila. At sabi nila, yes Lord. Sinabi mong sumpain, nag-agree ka, matutudas ka talaga dahil susumpain ka ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi. Kasi, hindi gano'n. Kasi, bakit? Spiritual. Spiritual ang sumpa ngayon. Pag maligo ka na, sa kabilang buhay, mag-take effect na yan. Yan po mga meron. Yung sumpa, magiging effective na sa kabilang buhay. Ngayon, kahit anong samba mo, sa mga bato, kahoy, simento, wala yun. Hindi magkaroon ng epekto yung sumpa. Pero kapag namatay ka na, saka pa i-epekto yun. Yan po mga meron. Pero noon, epekto ka agad. Kasi, nag-agree sila eh. Sila ay nag-promise. Sila ay di ba, so be it or yes. Kaya, nandiyan ka lang yung sumpa. Yan po mga meron. Yan yung kaibahan sa ating panahon ngayon at sa kanilang panahon. Kasi, sa kanilang panahon, dahil ang Diyos ay talagang nagdidisiplina sa kanila, kaya tugas ka agad. Sa atin ngayon, dahil pag-ibig na tayo sa ating panahon ngayon, hindi. Pero pagka nasa kabilang buhay ka na, ito na mag-effect yun. Ano example, kapag mag-effect siya, hindi ka makapasok sa langit. Yan po mga kasi sinumpa ka ng Diyos. Verse 16, sumpain ang taong hindi gumagalang sa kanyang magulang at sasagot ang lahat ng tao, Amen. Diba? Pag sabihin, sumpain ang taong hindi gagalang sa kanyang magulang. Tapos yung mga anak diyan, nagsabi, Amen. O yes, Lord. Diba? So, matatablan talaga sila. Physically at spiritually. Yan po mga minamahal. So, talagang hindi sila makaligtas dyan. Kasi,
Nag-amen nga sila eh. Nag-yes nga sila eh. Nag-submit nga sila eh. Yan po mga minamahal. So, talagang epektibo ito. Kaagad. No? Sa ating panahon ngayon, meron din epekto. Kasi maraming mga anak na suwael sa magulang na naghihirap talaga sila. Walang missing, meron namang kahit na demonyo, yumaman pa rin. Maganda pa ng buhay. Yan. Pero, kailan mag-effect yung curse or yung sumpa? Of course, hindi lang yan sa iyo. Posibleng mag-effect yan sa mga magiging anak mo kapag nagpamilya ka na. Diba? Yan po mga minamahal. So, hindi po basta-basta ito. Kasi sa tanda kong ito, marami na rin akong karanasan tungkol sa suwail na anak sa magulang. Talagang meron talagang kahinatnan sa mga anak na suwail sa magulang. Kahit sa physical, kahit sa material, no? Hindi natin nakikita yung sa kabilang buhay kung ano ang mga karosa ng Diyos. Yan po mga naman. Kasi sagrado talagang magulang eh. Kasi ano yan eh. Kumbaga, dyan ka nagmula eh. Diba? Dyan ka nagmula. Dugo ka ng iyong mga magulang. Yan po mga naman. So, napaka-delikado na hindi ka nagmamahal sa iyong magulang. Verse 17, sumpain ang taong nagnakaw ng lupain ng kanyang kapwa sa magitan ng paglilipat ang muhon ng lupain ito at sasagot ang lahat ng tao, yes Lord, Amen. Di ba? Sasagot. So, lahat sila, no? Kasi nag-agree sila. Nag-yes sila. Kapag hindi sila susunod, talagang sumpain sila. Verse 18, sumpain ang taong nagliligaw ng bulag sa daan at sasagot ang lahat ng tao, Amen. So, napaka-delikado ito. Kasi, ina-acknowledge mo eh. Nag-swear ka. Kumbaga, nag-agree ka. So, talagang isusumpa ka. Yan po ang nangyayari. So, sa amin nga, sa pamilya namin, merong ano na namin yun merong mga gahaman sa kim sa amin. Yan. Dahil sa ganyan, na mga gawain na hindi maganda sa kapwa, maaga silang sinintensyahan ng Diyos
Hindi sila nakatikim sa kanilang kasakiman. Yan po mga naman. So ganyan talaga. No? Kasi nga, mayroong mga kaakibat na sumpa sa iyong mga ginagawa. Kapag mali ka, ayan, tatalab sa iya. Kapag hindi ka naman mali, hindi tatalab sa iya. No? Kasi yan ay isang parang siyang abstract siya, pero hindi mo naman makikita yung epekto, yung mismo yung sumpa, hindi mo naman makikita yan. Yung effect lang ang makikita mo. Siguro ito, di ba? Naghihirap ito, baka isinumpa ito. Yan po, so, dito, yung bulag, di ba? Kawawa naman yung bulag, ililigaw mo. No? Kaya, dapat sa iyo sumpain. Sumpain ang taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga byuda. Sagot? Yes. Agree. Di ba? Yan po mga meron. So, hustisya naman ang sinasabi dito. Kanino hustisya? Kanino? Para kanino? Sa mga dayuhan, mga ulila, mga byuda. Kasi, mula pa noon, binibigyan ng Diyos ito ng importansya. No? Pero, hindi lang ito material, pati na rin spiritual. Yan po, mga rin naman. Kasi, pwede naman natin yung hustisya kasi, no? Ay hindi yan nakikita. No? Hindi yan nakikita. Pero may epekto yung justice. No? Kaya nga kapag ikaw ay nasumpa na, di ba? Nagkaroon ng justice. No? Meron ng hustisya. Kasi naparusahan ka na kasi tumalab na yung sumpa sa'yo. Yan po mga. So, kapag nililigaw mo yung bulag, di ba? Anong nangyayari sa bulag? Kawawang kawawa kasi hindi nga niya alam, hindi makikita yung paligid niya. Kaya talagang masamang-masama yan. Bulag ka nga, mo po yung diluot. Verse 19. Subayin ang taong hindi nagbibigay ng hustisya sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga byuda. Then, subayin ang mga taong nagkipagtalik sa asawa ng kanyang ama dahil ipinahiya niya ang kanyang ama at sasagot ang lahat. Amen. So, di ba? Alam niyo naman kung anong nangyari ni Absalom. Di ba? Napaiki ang buhay ni Absalom. Sumiping siya sa mga concubine ni ng ama niya, si David. Subayin ang taong nagipagtalig sa anumang hayop at sasagot ang lahat ng tao. Amen. Di ba, may nakikita kayo ngayon ng mga aso at sa babae? No? Tinuturuan yung aso para kumasta sa babae sa kanya. Di ba, may mga marami yan, di ba?
Dito papasok yan. Sumpain ng tao na ipagtalik sa anumang hayop. Di ba? May sumpa nagkaagibat. Di ba? Yung mga nagipagtalik sa aso. Di ba? Nakikita nyo sa Facebook ngayon, sa YouTube, mayroong mga ganyan. No? Hindi natin alam kung may penetration. Nagpapakita na ganyan yung mga action na hindi maganda. No? Ginagawa nila sa kanilang aso. No? Para rin silang aso. Marami na dyan na parang content lang na parang kumita. Pero hindi maganda. No, hindi maganda. Nakakasira no? Sa reputasyon ng bansa, ng komunidad, no? Ng mga tao sa komunidad. Yan po mga uso-uso lang po ngayon niya yung naging pagtalik sa aso, yung mga babae. No? Sila mismo ang nagtuturo sa aso upang kastahan sila. Yan po mga no? Napakasama po. Ang panahon natin ngayon ay ibang-iba na. No? Ang mga kabataan ay wala ng galang. At dahil yan, binalikan ko yung mga sinasabi ng mga elders naman. Kapag ganito na ang sitwasyon, magkakaroon ng problema ang mundo. Yan po. So, wala na po tayong magagawa dyan kasi ganito na talaga ang mundo natin. Ganito na ang mga tao. No? Nagiging walang hiya na. No? Nagiging walang hiya na. Diba? Pero mo, gaganyan-ganyan yung aso sa'yo. Diba? Sa iyong puwitan, sa iyong harapan, gaganyan-ganyan yung, diba? Ngayon ako nakikita para bang kilabot. No? Kahit pa pang content lang yan, hindi po maganda yan. Kasi dito, sumpain. No? Yan po mga naman. So, although hindi naman siya nag-participate sa ganitong mga pamamaraan no, ng Israel. Pero sa ating panahon ngayon, hindi talaga maganda yan. No? Hindi talaga maganda. Yan po talagang kumbaga, diba? Pag kayo nakakita ng ganyan, kung natutuwa kayo, ibig sabihin mayroon kayong espiritong demonyo. Kapag ganyan na mga nakikita, no? Tapos natutuwa ka, ibig sabihin, demonika. Kasi, klaro-klaro dito sabi dito, sumpain ang taong nagipagtalik sa anumang hayop. Kaya yung mga yan, siguro nakadapo na ang sumpa sa kanila. Nakadapo na yung sumpa sa kanila. Dahil, di ba, nakikita, no? Nagbibidyo, binibidyohan, tinuturuan yung aso para pumasta sa kanya. Di ba? Yan po mga verse 22. Sumpain ang taong nagipagtalik sa kanyang kapatid na babae. Kapatid man niya ito, sa ama o sa ina. At sagot ang lahat ng tao, Amen. So, yung magkakapatid,
Sino bang nandiyan dyan sa Bible na ganyan? Si Amon, di ba? Si Amon at saka si Tamar. At si Amon pinatay ni Absalom dahil, di ba, nirip niya or pinwersa niya yung kanyang kapatid. Nandito, papasok po dito yan. Yan po mga kapatid na babae, kapatid man niya ito sa ama o sa ina. Verse 23, supain ang tao na ipagtalig sa kanyang biyanang babae at sasagot ang lahat ng tao, Amen. Biyanang babae, meron kasi mga maraming sitwasyon. No? Meron kasi mga biyanan na bata pa. No? Tapos, yung kanyang anak na pangasawa ng biyanang babae na pangasawa ng isang lalaki. Pangasawa ng isang lalaki ng anak niya. Yung lalaki, kasi uso na ngayon na minsan parang ama na niya o lulu na niya. Diba? So, ano ba, magkaedad ng biyanan niya. Siya manugang, asawa niya anak ng kanyang, diba? Biyanan. Mother-in-law yata ito, no? So, mother-in-law. Yung son-in-law, kapareho sila ng edad. Ibig sabihin, matanda na. Ngayon, siguro nagagustuhan, di ba? Nagsing-awat, no? Yung dalawang ilong. Anong sabi dito? Sumpa din. Kung mayroong mga ganyan, sumpa. No? Susumpain. Kaya maraming mga senaryo na talagang ilang araw, ilang oras lang, no? I-epekto na kagad yung sumpa. Meron mga ganyan na senaryo. Yan po mga So, verse 24. Supain ang tao pumatay ng kanyang kapwa kahit walang nakakaalam. So, sagot, Amen. Yan po mga So, siyempre, buhay ang kinuha mo eh. Susumpain ka talaga. Verse 25, supain ang taong tumatanggap ng suhol para pumatay ng inosenteng tao. Ito yung mga sa ating panahon ngayon, yung mga rider in tandem, no? Diba? Yung mga pumapatay, yung mga hired for hire, no? Yan po mga talagang napakahirap ito naman. Kasi maraming masasagasaan din lang ito. Hindi lang sumpa. Di ba? Kasi mayroong talagang utos ang Diyos eh. Huwag kang pumatay. Yan po naman. Kaya, no? Sumpa ang sayo. Kasi tumanggap ng suhol para pumatay. Susumpain ka. Verse 26. Last verse nito, baka tulog na kayo.
Supain ang tao na hindi susunod o gagawa sa lahat ng utos na ito. At sagot ang lahat ng tao. Amen. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga binasa natin, no? Kapag hindi mo sundin yan, susupain ka rin. No? Lalo-lalo na mga sobra-sobra na. Kaya isa lang yan, doon din na sumpa mo. Kasi hindi mo sinunod eh. Napakaging problema mo na. So kung hindi ka maniwala, dating naman sa'yo yan. Kapag ikaw ay natamaan na, siyempre, maniniwala ka. Marami kasi ngayon, process to believe. Kaya yung mga sa ating mga social media ngayon, no? Parang hindi na maka-apply yung process to believe kasi mga AI na yung mga video eh. Mga AI. So, kapag kita mo yung mga maraming mga video na generated by AI, hindi maganda. So, iba na ang panahon natin ngayon. Iba na ang panahon natin ngayon. Kumbaga, mahirap. Mahirap ang ating panahon ngayon. Talagang mahirap. Yung opportunity lalong bumababa, minsan wala na. Wala ka na magagawa kasi dumadami ang tao. Yan po kaya sa ating panahon ngayon ay napakahirap talaga. At maraming mga plano ang mga mayayaman na parang kung sa atin nasa pinakamababang antas tayo ng lipunan, para bang tayo ay pinaglaruan ng nasa taas ng mga mayayaman. Ganun ang buhay natin sa mundong ito. Medyo kakaiba. Kung ano man ang nasa hinaharap, baka naman mas lalo pang tumindi. Mas lalo tumindi ang napakahirap na kalagayan natin mga tao. Yan po mga so, lalo na ngayon may war. Parang lumaki na ng lumaki. Buti kong matatapos na yan para ma-action naman yung ating problema. Kasi kahit na malayo ang war, tayo naman ay naapituhan din. Yan po kaya lalong mahirap yung ating buhay. Pero kapag tayo ay nagtiwala sa tingin ng Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, laging nasa puso at isipan ng pag-ibig, nandyan po ang kaligayahan. May kaligayahan po tayo kapag nasunod natin yan. Palitan natin ang kaligayahan.
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, your miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, your miracles so great. There is no one else like you. There is no Hallelujah, praise the Lord. Daling nagmiwala mo, Diyos, ang walang Diyos, magiging bukas lang siya. Diyos, Abraham, sa Isaac, Jacob, Diyos nagpetros, Diyos ng Israel, Diyos na sa hanggang sa aming Diyos. May gabi, pinagmamalaman sa Diyos. Salamat sa Diyos sa mga kaayos sa bumo, kaloy. Salamat sa mga pulong na magiging ka na mo. Mga nagtalingkugan, dila na kanyang may kawang, nagsok sa mga skrasi. Ang kinimagamit sa mga pinagbiuyan sa mga bubutan. Mapadasi, mapalituan, mapadugang sa salita kanya. Matulugan naman sa pagkumuha kanyang puso sa magulang. Diyos ang kami sa pinagbuhay, pag-isigay, Diyos ang tayo ng pamilya, ng Diyos, ang sumatawang sa lupat kaya na yan sa akin. Masabi Diyos, dahil ikaw mag-aayos mo sa kapatihan, masabat sa mga problema. Problema siya na sa kapatihan. Dahil matagos mo lang ang matubag sa mga pag-apo, Diyos. Pero ikaw, Diyos, mag-uban ka na mo, Diyos, sa nariya. Ang tulog mo, Diyos, sa nariya. Ikaw, Diyos, mag-uban ka na mo. Sa mga pahulay sa pagkabihin, pagpatulog. Ikaw, Diyos, mag-uban ka na mo na. Amping kami, protection na kami. Pagkali kami sa disgrasya at talagang kalawatan kasagitan ng Diyos. Sa akin, pasagay, Diyos, kaya wala kayo mahimok mula ikaw, Diyos. Hallelujah. Kita naglalang iamang isa, Muslimatan, lamang madawan sa gawanan pangalan ng Jesus. All the hands to honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. Dalawa tayo sa ating mga memory verse. Atong tawagan si Beloved Aaron na magbigay ng verse. First John 2, verse 17. The world and its desires will pass away, but never does the will of God never pass away.
Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean upon your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Proverbs chapter 18 verse Proverbs chapter 8 verse 10. Where is like a strong tower, the righteous can go and be safe. Matthew chapter 6, verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Praise the Lord. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus' name alone. Acts chapter 4, verse 12. So, Lord, palagpagan natin po ng Diyos niya. Salamat sa Panginoon Diyos na yatang gibaran sa itong mga pagdaing pagsimba po ni mga salamat kaniya. Salamat sa kalaugan na iyatas na trabaho. Salamat sa iyong tulog, kaluway, ka na ito. Salamat sa kusog kabasog kayo sa lawas. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa mga punong iyong ihatag ka na ito. Hinawag na atong bilang Diyos mga padaan sa pagkulang ka na ito sa atong panibaho, ang tulog na. Hinawag na badaan ka sa atong bilang Diyos ito. Gabi sa itong pagkatulog, buhay ka matatas sa siyot, pagtalog nga layo sa biskas at talog na nagkakatas. O hinawag nga ugma, wala nang pagkakilan sa itong mga pagsimbol, kung dahil pagkimayan sa atong bilang Diyos. O hinawag nga itong bilang Diyos padaan mag-aayos sa ipagyan sa ulat sa mga problema. Ulas mo sa pusog pagyan, kaya mga tagos, o wala nang matulog sa itong mga pagkampo. O tangatag ni Bilalisa siya ang mag-lead sa cross of prayer. Glory to the Lord, this is ang din ang mga words ng Diyos ko dahil sa mga trabaho ng career, something again, something again, some people who go to the standard prayer, or some people remember some pamilya sa mga napununan, ang natrabaho ko kayo mga magsusunod ng si Lord, natrabaho ko kayo mga kayo sa pagtulog ng Lord. Philippine Gabayan sa Pilipinas, sa pagtulog sa pumatawag ko ng Lord, ang Gabayan, pagkapingan, ang prestasyon kayo ito ng consider, masunod sila sa mga sa. Kung kintaran kayo po sa pamit, sa pagbuhat sa kaaway, kasasag sa ulo, kung sa marapa, kasasag sa musiko niya, makuhat, kasasag sa ulo, address kasasag sa kinesiolosis, kasasag sa mata, kasasag sa Zonditis, kasasag sa buko, kasasag sa isang pagdatas lawas, kasasag sa pagbuhat sa lawas na mag-iid, wala na mag-iid, kasasag. Jesus is the Father of the rest of my prayer. Jesus is your prayer. Chapter 1, 8:36. Lord, let's praise the Lord and promise to see you with all your Jesus. In His name, pray. So, talaga siya. Halos.